Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. LA Lakers winarningan. Aalis si Luka patungong Nuggets kung mabigo. Lillard sa 3 taong kontrata sa Blazers. Ginulat ang buong NBA. Phoenix Suns gustong ipares si Kuminga kay Green at Booker. Maaaring nagsisimula ng kumabog ang orasan sa pagsusugal ng Los Angeles Lakers kay Luka Doncic. Sa hindi pa tiyak na kinabukasan ni LeBron James at sa ulat na nakatuon ang Lakers sa pagbubuo ng isang team na may tsansang magkampiyon. Isang executive mula sa Western Conference ang nagbabala. Kung hindi makipagkumpetensya ang LA ngayong season, maaring maagaw ng isang lumalakas na puwersa ang Denver Nuggets, si Doncic. Ayon sa ulat ni Anthony Irwin ng Clutch Points, matindi ang pahayag ng executive. Kailangang mag-ingat ng Lakers. Kakatalo lang kay Luka ng isang team na madali niyang pinabagsak noong nakaraang taon at ngayon sinasabihan siyang maghintay pa ng isang taon bago siya makalaban ng seryoso. Kung manalo ang Denver ng kampyonato o makarating man lang sa finals habang malinaw na ipinapahiwatig ni Pelinka na hindi siya naniniwala sa tambalan ni Luka at LeBron, maaaring maging matinding banta ang Nuggets sa loob ng 1 o 2 taon. Tinukoy ng executive ang mabilis na pagkilos ng Denver nitong off-season. Matapos ang isang season na pinuno ng injuries at kabiguang umabot sa inaasahan sa nitong season ng playoffs, ipinagpalit ng Nuggets si Michael Porter Jr. para kay Cameron Johnson at bumuo ng isa sa kanilang pinaka-balanced na roster sa kasaysayan. Pumirma si Jonas Valanciunas upang patatagin ang bench habang sina Bruce Brown at Tim Hardaway Jr. ay pumayag sa minimum contracts para makasama sa team. Malinaw na win now mode ang Denver at maaaring naghahanda ito para sa mas malaki pang hakbang. At kapag sinabing mas malaki, ang tinutukoy ng liga ay si Luka Doncic. Si Luka Doncic ay maaaring pumirma ng extension na nagkakahalaga ng $165 milyong sa loob ng 3 taon o $229 milyong sa loob ng 4 na taon kasama ang Lakers. Kumpiyansa ang sila na pipirma siya at plano nilang ipares siya sa isa pang superstar kung kailan magkakaroon sila ng pinakamalaking salary cap space. Lumabas na mga pangalan tulad ni Antetokounmpo at Nikola Jokic, bagamat mas mukhang pantasya kaysa realidad. Pero habang nakatuon ang Lakers sa hinaharap, ang Nuggets ay gumagawa na ng roster ngayon na maaaring makapagpag-isip kay Doncic. Kung hindi magiging matagumpay ang Lakers ngayong season, maaaring mawalan ng gana si Luka sa kanilang mabagal na pag-usad, lalo na't 41 taon na si James sa Disyembre at hindi tiyak ang pananatili niya sa team. Tahimik ang off-season ng Lakers at bagamat masaya raw si Doncic sa ngayon, may mga agam-agam kung sapat ba ang ginagawa ng team para kumbinsihin siyang manatili. Patuloy namang naghihigpit si Pelinka sa paggamit ng future draft picks na maaaring makabuti o makasama sa paningin niya. Sa kabilang banda, ang Denver Nuggets ay may matatag na pundasyon at handang samantalahin kung sakaling magdalawang isip si Luka. Sa kasalukuyan, ang Nuggets ay contenders na, ang Lakers nagpaplano pa lang. Sa sumunod na balita naman, may bagong team na si Damian Lillard matapos siyang ikinagulat na i-waive ng Milwaukee Bucks sa simula ng NBA free agency. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, nilalakad na niya ang isang 3 taon na kontrata na nagkakahalaga ng $42 milyong para makabalik sa Portland Trail Blazers. Nagkaroon ng ilang pagpupulong sina Lillard, Portland GM Joe Cronin at head coach Chauncey Billups sa mga nakaraang linggo na nagbukas ng daan para sa pagbabalik niya sa Blazers. Babalik siya sa Portland matapos ang isang season na puno ng injuries kung saan 58 laro lang siya nakapaglaro sa regular season dahil sa mga iniindang hamstring, groin at calf injuries. Sa mga panahong siya ay malusog, ipinamalas pa rin niya ang kanyang husay na may average na 25 puntos, 7 assists at 4 na rebounds. Hindi siya nawalan ng malaking playing time hanggang sa dulo ng season nang matuklasan ng mga doktor ang isang blood clot sa kanyang kanang binti. Sa papalapit na NBA playoffs, nakakagulat na nakabalik si Lillard at nakalaro muli sa serye ng Bucks kontra sa Indiana Pacers. Gayunpaman, tumagal lamang siya ng 2.5 laro bago siya nagtamo ng ruptured Achilles tendon sa kanyang kaliwang paa. Matapos ang kanyang injury at matagal na rehabilitasyon, i-waive siya ng team sa simula ng free agency sa kabila ng natitirang $113 milyong sa kanyang kontrata.
Ilang contender teams gaya ng Celtics, Warriors at Lakers ang agad na nagpakita ng interes. Sa kabila ng kanyang edad at mga injury, nananatiling isa sa pinakamahusay na shooters si Lillard. Babalik siya sa Portland Trail Blazers na umaasang magiging epektibong scorer pa rin siya habang pinapatunayan niyang may natitira pa siyang lakas matapos ang biglaang pag-release ng Milwaukee. Sa huling balita, maaaring hindi pa tapos ang Phoenix Suns sa pagbabago ng kanilang roster. Ilang araw lamang matapos ang nakakagulat na buyout kay Bradley Beal, iniulat na ngayon ay tinatarget ng Suns ang forward ng Golden State Warriors na si Jonathan Kuminga sa isang posibleng sign and trade deal. Ayon sa ulat ni Jake Fisher, nakipag-ugnayan na ang Phoenix Suns sa kampo ni Jonathan Kuminga at sa Golden State Warriors upang iparating ang kanilang interes. Gayunpaman, magiging mahirap itong maisakatuparan dahil sa limitasyon sa salary cap at komplikasyon sa kasalukuyang balanse ng kanilang roster. Ang Phoenix ang pinakabagong team na nagpapakita ng paunang interes sa isang sign and trade para sa kanya, bagamat magiging hamon ito para sa Suns, sabi ni Fisher. Matapos ang buyout kay Beal nitong linggo na nagbigay daan para i-waive at i-stretch ang malaking kontrata ng 3-time All-Star guard, agad na nakipag-ugnayan ang Suns sa kampo ni Kuminga at sa Warriors upang ipahayag ang kanilang paghanga sa athletic swingman. Patuloy sa pagbuo ng panibagong direksyon ng Suns matapos ang trade ni Kevin Durant at ang buyout ni Beal. Ngayon nakatuon ang kanilang pansin sa Golden State kung saan si JK ay tinitingnan bilang isang potensyal na target. Si Kuminga ay restricted free agent at ayon sa mga ulat, naghahanap ng kontratang nasa $30 milyong kada taon. Bagamat nagkaroon na ng unang pag-uusap para sa isang posibleng deal, nananatiling komplikado ang usapan dahil sa mga limitasyon sa salary cap ng Suns at sa posisyon ng Warriors sa kanilang lineup. Sa isang posibleng trade scenario, matatanggap ng Phoenix Suns si Kuminga sa isang sign and trade deal na tinatayang nagkakahalaga ng $32 milyong kada taon, habang makukuha naman ng Golden State Warriors sina Grayson Allen, Royce O'Neal, Nick Richards at isang second-round draft pick. Para sa Suns, makakatulong siya upang mapalalim ang kanilang lineup at mapalawak ang pool ng mga young players. Sa edad na 21 taon, bitbit niya ang two-way potential at all-star ceiling. Eksaktong kailangan ng Suns sa panahon matapos si Beal. Hinahanap nila ngayon ang kabataan, athleticism at defensive flexibility upang suportahan si Devin Booker sa bagong yugto ng team. Ang hindi tiyak na trade value ni Kuminga ay maaaring limitahan ang bargaining power ng Golden State. Sa proposed trade, makakakuha ang Warriors ng mga veteranong players tulad ni Allen at O'Neal, pati na rin ng future second round pick. Makatutulong ito sa kanilang transition matapos ang Curry era. Bagamat may potensyal si JK, hindi naging consistent ang kanyang role sa Golden State at may ulat ng pagkadismaya sa kanyang playing time. Ngayon na mas nakatuon na ang Warriors sa mga veteran players sa pagdating ni Jimmy Butler, mas may oportunidad si Kuminga na magsimula muli sa Phoenix kung saan inaasahan siyang gumanap ng mas malaking papel, lalo na sa depensa na kritikal sa pangangailangan ng Suns.